Mga boss, tulad ng nasabi natin kanina, non-stop talaga ang ating pag-ulan. Kaya naman alamin na natin kung ano ba talaga ang lagay ng panahon kasama ni Harry Bayona. Good morning, Harry! Good morning din sa iyo, Carla. Tama ka nga dyan, no? Maulang umaga nga ang sinalubong natin ngayong Lunes dahil nga po yan sa pag-ulan na dala ng hanging habagat o southwest monsoon. Wala pong bagyo, no? Lilinawin lang po natin at yung mga pag-ulan na ating nararanasan ay dulot nga lang ng nasabing weather system. Hanggang kailan nga ba magpapatuloy ang mga pag-ulan? Upang sagutin ang ating mga katanungan, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning po, Mr. Pura. Good morning din sa inyo mga viewers. Alright, Mr. Pura, nabanggit ko nga po kanina, no? Hanging habagat nga po ang nagdadala sa atin ng mga pag-ulan. Ang tanong po ng karamihan, bakit malakas pa rin ang epekto ng hanging habagat? Umalis naman na po ng bansa itong si Bagyong Odette. Harry, yung ating habagat nga ay na-enhance nitong bagyong si Odette. Nasimulan niya nung nakaraang weekend. Hinila po ni Odette yung ating hanging habagat. After po niya, nasa area na po ng southern China yung si Odette. Subalit humihila pa rin po yan ng habagat. So meron pa rin po tayong habagat dahil po doon kay Odette. At meron din po tayong panibagong bagyong binabantayan. Nandiyan po yan sa area ng Guam. At isa rin po yan sa humihila po ng habagat natin papunta sa kanya. So dito po sa atin sa area ng western section po ng ating bansa, kasama po dyan ng Metro Manila. Kaya po nagpapatuloy or tuloy-tuloy ang ating mga ulan na nararanasan dahil po doon sa ating habagat. Alright, mga kababayan, narinig nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Bagaman wala na si Bagyong Odette, patuloy pa rin itong hinihila ang hanging habagat, and at the same time, meron tayong panibagong bagyo na nagpapaibayo rin sa nasabing weather system. Mr. Pura, sa kasalukuyan, itinaas na nga po natin ang orange rainfall warning signal sa Metro Manila. Ano po bang lugar ang sakop ng nasabing abiso? Harry, meron tayong inaasahang heavy to at times intense or malalakas na mga pag-ulan dito po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, at maaari po itong magpatuloy sa susunod na 3 oras. Ito po ay pinalabas kanina pong alas 6. At meron din po tayong mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito po sa Rizal, Bulacan, Pampanga, ibang bahagi po ng Laguna, Quezon, Cavite at Occidental Mindoro, at maaari din po itong magpatuloy sa susunod na 3 oras. Alright, Mr. Pura, para sa kapakanan ng pagiging handa natin ngayong maulang panahon, no? Nabanggit kanina na nakataas nga po itong orange rainfall warning signal at kaninang madaling araw, nakataas naman po yung yellow rainfall advisory. Ano po ba yung mga rainfall warnings na itinataas po ng Pag-asa? Pwede po bang i-share niyo po sa amin nang sa gayon ay maging prepared po tayong lahat? Meron po tayong tinatawag na yellow warning advisory. Pag meron po tayong yellow warning advisory na nakataas, ito po ay nasa 7.5 to 15 mm per hour po ang ating naitalang pag-ulan. So nasa moderate to heavy po yan. At inaasahan po natin yan, magpapatuloy po sa susunod na 3 oras. At maaari na po yan magpabaha sa mga mababang lugar. At mga inaasahang mga pagbaha nga po doon sa mga mababang lugar. At dito naman po sa ating orange advisory ay meron din po tayong inaasahang 15 to 30 millimeters na pag-ulan, at na-observe po natin yan, at sa susunod na 3 oras, maaari po yan magpatuloy. Yan po ay nagsisignify na maghanda po tayo sa mas mga maraming pagbaha po. At dahil nga po ang pag-ulan natin maaasahan ay heavy to intense. Pag pumasok naman po tayo sa red alert na po yan, or red alert na po yung ating nakataas, meron po tayong torrential or 30 millimeters pataas. Torrential na po yan. At severe or serious flooding na po ang ating maaasahan. At yung mga main highway natin or yung mga kakalsadahan natin ay maaari na po talagang magbaha or tumaas po ang tubig sa mga kalye po natin. Ayan po mga kababayan, atin pong nakita yung iba't ibang rainfall advisories na itinataas ng Pag-asa. Tandaan po natin ito nung sa gayon ay maging ligtas po tayo anumang oras. Kapag nga po orange, sinasabi nga po na bumabaha na po. So paghandaan po natin yung ating paglikas nung sa gayon ay hindi po tayo mapahamak. At Mr. Pura, swing pa rin po ang habagat. Meron pa rin po ba tayong nakataas na gale warning? Anong mga baybayin po yung sakop nito? Yes, Harry, meron tayong nakataas na gale warning. Mostly dito po yan sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Dito po sa western seaboards po ng Central at Southern Luzon, meron po tayong inaasahang 3.4 to 4.5 na pag-aalon or mga matataas na pag-aalon. Yan po ang mga lalawigan or baybaying dagat ng mga ng Bataan, Zambales, Metro Manila, Cavite, Mindoro, Occidental, Western Coast ng Batangas at Palawan. Meron din po tayong nakataas na gale warning dito sa western seaboards ng Northern Luzon,
Meron po tayong 3.4 to 4.5 na pag-aalo na inaasahan. Yan po ang mga baybaying dagat ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at kanlurang bahagi po or kanlurang baybaying dagat ng Ilocos Norte. At dito naman sa northern seaboards ng Northern Luzon or dito po yan sa Batanes, Calayan, Babuyan, northern coast ng Ilocos at Cagayan area, meron po tayong inaasahan 3.4 to 4.5 meters or mga malalaking pag-aalon din po dyan sa lugar na yan. Pura, bilang parte pa rin po ng ating paghanda, balikan po natin yung kaninang nabanggit nating bagyo, no? Kumustahin po natin yung lagay nitong tropical storm na ating binabantayan sa may hilagang bahagi ang ating bansa. Nasa labas pa naman po ito ng PAR, ano? Pero kailan nga po ba natin inaasahan ang pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility? Isa na ngang tropical storm yung binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, Harry. Yan po ay may international name na PABUK. At posible po yan pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Subalit hindi naman po natin yan inaasahan maglandfall. Ito pong ating bagyo ay inaasahan natin na dadaan lang dito po sa northern portion or sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi po yan lalapit sa anumang bahagi po ng ating kalupaan. Pagpasok po niyan sa ating boundary line or sa ating Philippine Area of Responsibility, papangalanan po natin yung Paulo or ang ating pang-labing-anim na bagyo. At inaasahan nga natin na yung si Paulo or ang ating posibleng pumasok na bagyo ay pupunta lang din po ng area ng Japan. Hindi po yan makaka-apekto or directly affect yung ating bansa. Subalit, pag ibayuhin po niyan yung ating habagat katulad ng ginagawa niya ngayon at inaasahan natin sa susunod na 3 araw magpapatuloy ating makulimlim na panahon at mga pagulan dahil po sa ating habagat na pinag-iibayo po ng ating tropical storm na si Pabuk. At by this end of the week or this weekend, maaari na pong meron na pong possibility na gradual improvement po ng ating weather pag akyat na po niyang bagyo natin or yung ating tropical storm na si Pabuk pagpunta po niya sa area ng Japan. Ayan nga po mga kababayan, atin pong narinig si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura, si Tropical Storm Pabuk nga po ay inaasahan na tayong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang good news po dyan, hindi naman po ito magla-landfall. Pero ganun pa man, pag-iibayuhin po nito ang hanging habagat na siyang magdadala ng mga pagulan sa ating bansa. So asahan po natin na itong linggong ito ay magiging maulan po. Ihanda na po natin yung ating mga payong at mga jacket nang sa gayon ay hindi po tayo mabasa ng mga pag-ulan na ating mararanasan. Mr. Pura, maraming salamat po. Last few reminders po para sa ating mga kababayan bilang magiging maulan nga po itong linggong ito. Salamat din, Harry. Maulang umaga po sa ating mga kababayan. Mag-ready po tayo. Magiging maulan po tayo sa mga susunod na araw. Mas magiging maulan po tayo or mas mapagpapatuloy po yung ating pagulan. Kaya po, yung mga may scheduled activities, pagpaliban po muna natin. Mas maigi po, mag-stay po muna tayo sa. Kung merong hindi naman po mapigilan or hindi natin makancel, mag-ingat po tayo, magdala po tayo ng anumang pananggalang sa ulan at maging alerto po tayo, lalong-lalo po sa mga pagbaha. Alright, maraming salamat Mr. Pura at mag-ingat ka rin. Mga kababayan, atin pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura na siyang nagatid sa atin ng update hinggil sa lagay ng ating panahon. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala.